Binawasan ng komite sa Kamara ang tinatawag na unprogrammed appropriations sa 2026 proposed national budget. Ito ang mga programa at proyekto na di patiyak kung saan kukunan ng panggastos. Narito ang report ni Marian Enriquez. Para sa taong 2026, nasa 250 billion pesos ang proposed unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program. Ang unprogrammed appropriations ay yung mga paglalaan ng programa na hahanapan pa ng pondo kung may sobrang kita ang gobyerno. Yun nga lang, napag-alaman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mga big ticket at pre-planned programs pala ang mga item na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Kaya giit ni Jokno, dapat alisin o i-zero na ang nasabing pondo. We cannot continue to treat the unprogrammed appropriations as a magic pot where projects are dumped without accountability. Mr. Speaker, colleagues, I therefore propose that we reduce to zero the unprogrammed appropriations line in the budget. Kami po sa Akbayan Party List ay hindi papayag na gawin gatasan ng kaban ng bayan. Kabilang sa mga items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay mga infrastructure projects sa ilalim ng SAGIP, foreign assisted projects, ang AFP modernization program at health emergency allowances. By parking them in the unprogrammed appropriations, we are effectively giving the executive a blank check worth ₱250 billion pesos. Worse, these funds have become a fund for pork barrel politics. Pero sagot ng Malacanang, malabong maging zero ang unprogrammed appropriations. Maraming programa ang gobyerno na kailangan ipatupad sa emergency cases. Hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogrammed appropriations. Sa huling napagdesisyonan ng komite na bawasan ang unprogrammed appropriations pero hindi ito tuluyang i-zero. Bukod naman sa unprogrammed appropriations, naungkat din ang pondo para sa ilang programang pang-ayuda ng gobyerno. Ayon sa People's Budget Coalition, higit 230 billion pesos ng tinawag nilang pork barrel at patronage-based projects ang makikita sa version ng Budget Amendments Review Subcommittee. Sa ilalim nito, dinagdagan ang pondo para sa AYICS ng DSWD, tupad ng DOLE at MyFIP ng DOH. Pork barrel politics daw ito. Mas mainam daw sana kung irekta na ang ayuda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o di kaya'y dagdag pondo para sa PhilHealth o sa sektor ng edukasyon at public transportation. Pero nanindigan si House Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa dagdag pondo para sa ayuda. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. Sa Biyernes ang period of amendments para sa panukalang pambansang budget sa plenaryo at saka isasalang sa second reading. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.